basahan na natin sa dali yung chapter 2. Let's come before the Lord. Let's pray. Father, we just come before you, Lord. We welcome your presence of your Spirit in our midst. We pray, Lord, that you may continue to teach us. Ikaw ang magtudlo ka na mo karoon dito. Lord, feed us this evening. We pray that new revelation, Lord, fresh insights might, Lord God, may come to each of us. Dunay mas magkaroon pa magpasabot sa iyong pulong, Ginoo. As we humble ourselves, Lord, help us to continue to savor the sweetness of the truth as we continue to reflect and ponder upon. Salamat kay ikaw ngayon, Ginoo. Sobra-sobra sa iyong grasya para ka naman. Thank you, Lord, that your word will cause us to grow, your word will cause us to change, and will continue to comfort and encourage us. This is our prayer right now in Jesus' name. Amen. So, sa part 2 ng ating lessons, so inyong tanawon, sa atong lessons, makita ninyo na doon na tayo sa yung letter G. No? Diniscuss natin sa part 1 yung highlights lang ang tingnan natin. Sa part 1, diniscuss na natin yung definition, yung meaning ng judgment set. Diniscuss natin yung time of the Bema judgment of Christ. That this happened after the rapture. Then, yung place of that judgment that would be in heaven, ang lugar. Ikaupat, yung E, the subject of the Bema judgment, kasi appeal ani ang being for the believers. Ang mga magtotoo lang ang appeal sa Bema judgment. Sa letter F, the basis of the examination at the Bema judgment. So, ang basis nito, not just simply based on yung gitawag na itong yung mga external performance, but bago tayo mag-jump dito, inong nga diha sa akong giingon nga carefully note that the question here is not whether the person being judged is a believer or not. So ang question din ni inisgutan din ni kung ang tao Kristohanin mo siya dili, no? O magtututo ba siya dili. Wala nila-isgot na tungkol sa kaluwasan. Kaya ang Kristohanon naluwasan siya no? Sa tanang mga paghukom, no? O naabigot sa diha kay Kristo, naluwas kita, no? Yung the Christian has been totally saved from all judgment by the salvation that Christ has provided. And then we have several references makita natin sa inyong notes. Romans 8:1, John 5:24, and 1 John 4:17. Highlights lang yun mga tinignan natin, and you can continue reading na mga reference natin o ang mga statement dito. We have a Cebuano translation sa maong bislutan na to. Now, hindi na kumubasa dito sa uban. Kung tanawin ninyo continuation sa part 2, letter G, the basis of the evaluation of the Bema judgment. Kung sa may basihanan sa pag-evaluate, pag-assess, no? Makita na ito ang basihanan. Kinuha muna natin yung 1 Corinthians 3:14-15 as the context of this topic about the Bema judgment. And it stated that the outcome of this examination will be either a reward received or a reward lost. Ang isgutan din pwede ang mahimong samputanan sa maong examination, pwede mawa ang reward, pwede ma-receive ang nato ang reward, o pwede po mawala ang reward. And the trial by fire determines or decides whether one receives or lost a reward. So, basiya ang maong pagsulay, pinasikad sa kalayo, pinagi sa kalayo, ingon diya, makita nato mao'y basihanan God, no? Makita nato ang maong resulta kung ang reward ba niya magpabiling, umuwa. Sumala sa ginong ni Pablo na ang
states that every man's work will be made manifest and tested by fire. So ang sulayan din ang atong agi, ang atong performance. So the statement emphasizes that the examination of a believer's work is not an external judgment. Dili ang itanaw din ni ang examine dili yung sa gawas, dili yung performance or accomplishment based kanang uy kumusta imong agi, pila imong na accomplish, unsa imong nahimo. Ang naawon sa Ginoo dili yung performance, dili yung nahimo nato sa gawas, kung dili ang unsay motibo o intensyon sa kasing-kasing. O mao kana nato makita diha. Ang basihan ni ana mao kini. Kung unsay motivation, so gisgutan dili ang character sa tao o ang motivation niya, ang motibo nga nagpaluyo sa iyang mga paningkamot o paghago para sa Ginoo. Balikon ko, ang paghayag sa pagpunting na ang pagsusi sa mga buhat sa usa ka magtotoo, dili usa ka gitawag nato usa ka estima o pag-estimate, pagsukod, no? O gitawag nato pagsusi ka na, no? Gitawag nato gitanaw ka na nga paghukom o base lang sa performance o mga nahitabo, kundi aron matino ang ilang sulod, no? Ang ilang sulod, pasabot ang ilang kasing-kasing nga kinaiya, ang ilang sulod nga kinaiya o motibasyon nga nagtinguha sa pag-ila sa taliwala sa madaot o dili madaot. Okay, makita natin din ang ilang illustration, duha ka klaseng gitawag ng building material sa gigamit, nagkakanyang analogy ng build kag balay, na ito ka klaseng materialis, yung permanent, costly, pricey siya, mahal siya, costly, and may mo na itong indestructible, hindi siya madaot, hindi siya madunot. Ito yung made of gold, silver, and stone. And in opposite naman, katong mga madunot, ito yung mga gitawag na itong made of wood, hay, and straw. Hindi yung mga destructible materials, very cheap, o temporary lang din siya. Hindi siya mo-survive sa kalayo. Masunog siya. Usalang ka na ka analogy, illustration na ang mulungtad ang atong mga agi base sa intensyon o motibo sa atong kasing-kasing. Kung usa ka butang gibuhat nato para sa Ginoo kana o nahimaya gyud ang Ginoo, kana nga agi nato mulungtad kana. Mo na gitawag nato made of what? Permanent materials. Okay. Kung pasabot niya, mulungtad na siya kay ang kanang maong trabaho ninunod lang ta at nihimo lang ta gitawag natong pagsunod sa maong lihok sa Ginoo. Dili kitay nagbuot kundi lihok sa Ginoo. In other words, ang maong agi kung mulungtad siya, nagpakita ka na kini agi sa Ginoo, lihok sa Ginoo. Pero kung ang atong agi dili mulungtad base sa pagbasa sa atong mga motibong intensyon na nagpaluyo sa maong mga paningkamot, nagpasabot ka na dili ka na agi sa Ginoo, ato ka ng paningkamot, atong agi ka na. For our own end, for our own interest, for our own advancement, for our own glory, para sa atong kahimayaan. No? Kita ang bida, kita ang sikat, kita ang na-elevate, natuboy. Unlike kung kini nga maong mga paningkamot, notice, pinasikad ka na sa kahimayaan sa Ginoo o mao ka na sulod sa atong kasing-kasing, mula hutay ka na. Kaya ang bottom line din dito, tanaw ninyo, ang mga rewards sa Ginoo magihatag sa ato, dili na para sa atong itawag na eternal glory, kung dili ibalik ka na sa iyaha, no? Para ka na sa dungog sa Ginoo. That is for God's glory. No? So pag atupang na nato sa Ginoo, that's the reason why makita ninyo yung mga servants sa Ginoo dito sa langit. They wore a crown. Dito sa Revelation nakita ni John,
nagsulob sila o corona. Nya ang mga corona dito gitawag na Victor's Crown, unya ilang gi tangtang ka na sa ilang ulo o ilang ka nang gi itsa ngadto sa pulos Ginoo o nagdayeg sila. Na parang sinasabi nila, hindi ako Panginoon, hindi ako bida, hindi dahil sa akin Panginoon. All the glory and honor belongs to you, who was, who is, and is to come. The Almighty God, Ginoo ikaw, God, ang matukoy. So we return to you the honor. So ang tanan namong mga paningkamot para sa inyong kanyang. In that way, mula po tayo nga mga paningkamot. Ang resulta niya na, and we will be greatly rewarded. Isamarais na lang na ako dito bang butang mga iso. O atong tanaw ng basihanan nga, no? Okay? In fact, yung nga din sa number 6, tanaw ninyo nga. Ang maong ingon din yung mga igsoon, gusto ko lang i-highlight kini. Ibasa mo ko sa inyo ang first page kanina. Tanawa ang sunod na second page ng part 2. Ingon din. At Christ's judgment said, or Bema, the apostles reveals that the examination's goal is to determine what was done for the glory of God. So ang tumong, sa binisaya pa, sa lingkuranan sa paghukom ni Kristo, ipadayag sa apostol na ang tumong sa eksaminasyon mao ang pagtino o pagsiguro kung unsay gibuhat alang sa himaya sa Dios o unsay gibuhat alang sa himaya sa unod o kaugalingon. Ingon man kung unsay gibuhat sa Dios pinaagi sa individual o unsay gibuhat sa individual pinaagi sa iyang kaugalingong puso. Tungod kay imposible nga masayran kung unsang klase nga buhat o paningkamot ang apil sa usa ka klase pinaagi sa gawas ng pag-obserbar. Kinahanglan kini ipahigayon sa hugot o istrikto nga pagsulay aron ipakita ang tinuod na kinaiya niini. Nagpasabot lang mga igsoon kini na ang Diyos kayo ang mususi pagkayo. Di siya nakabase sa mga testimony. Pero kung nakaroon sa ato, di ba, may mga ongoing investigation, di ba, may mga testimony, may mga witnesses, unya, ang mga department na in charge, ana, hindi lang sila mudawat lang good, ana, nga mga reports. Kung hindi, ang ilang buhaton, ilang iagi na o, ano yun, itapon striktong pagsusi. There is really a strict examination, a thorough examination to consider all the factors available. Kaya di ba di mo mabasa ko ang motibo o intention sa tao. Mabasa ni mo ka na siya based on discernment o makita ni mo mga available gitawag natong evidences. Sa Ginoo, dili ang Ginoo na kabase lang sa gawas. Direkta na nakikita niya daan sa sulod. Nakuha niyo yung point? No one can hide from God. Ino ng Bible, what is hidden in darkness will be revealed. God will expose the intentions and the motives of the heart. And dinhi sa notes nato mga igsoon sa part 2 ng page 2, ingon nga diha, padayon pa na akong basahon sa ato ang last na portion. This testing process often involves deep introspection and honest self-reflection, allowing individual to confront their motivation and intentions. Ultimately, the journey of discernment not only classifies one's action, but also promotes spiritual growth and a deeper connection to the divine purpose. O maong ka na mga igsuon, ingon din
Sa basihan ni ini nga pagsulay, adunay duha ka desisyon. Adunay pagkawala sa ganti o reward o alang sa mga butang na napamatud-an sa kalayo nga imunya madaot. Ang butang nga gihimo sa kusog o alang sa himaya sa kaugalingon, bisan unsa pa buhaton, dili paga dawaton sa Dios. So, no matter what we do, bisan unsa pa nga mga paningkamot o sakripisyo para sa Ginoo sa pagpangalagad o ang maong motibo o gakaluyo sa paningkamot, dili maong, dili sa kahimayaan sa Ginoo, dili ka na niya dawaton. Conversely, those actions that withstand the fire, representing purity and selflessness, will be recognized and rewarded. This quality serves as a profound reminder of the importance of intention and integrity in our choices. Sa pikas bagay, kadtong mga aksyon na makapadayon sa kalayo nga nag-representar sa kalimpyo o pagkawalay pagka makasalini, ilhon nga mapasalamaton. Kini nga dualidad nagsilbing usa kalaw-lanom nga paghinumdum sa kaugalingon sa intensyon o integridad sa atong mga pagpili. So yung mga choices nato importante ka na. So tanaw nato kanang kada adlaw. So yung mga choices nato para asa na ang pangutan, para asa na ko bibuhat. Isay akong pasiduggan ini. So there's so many things sa atong pagtuon mga igsoon. Ingon pa diha mga igsoon si Pablo, Paul expresses his fear of depending on the energy of the flesh rather than empowerment of the spirit in the light of this fact when he writes. Muna ingon si Pablo, I keep under my body and bring it into subjection, lest that I, by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away or aduimos o disqualified. Si Pablo nagpakita isiyang pagkahadlok sa pagsalig nga magsalig sa kaugaling ng kusog, hindi sa pagsalig sa espiritu, sa kahayag ni ini na makatarungan sa dihang gisulat niya. Ingon diha, gipugnan ko ang akong lawas ug ipailaw ko kini aron dili sa bisan unsang paagi sa dihang sa dihang nakapahayag na ako sa uban, nagwali sa uban. Ako mismo mahimong usa ka gipangbiyaan o gidisqualify. Kung si point ni Pablo dito, I discipline myself, I control myself. Kasi ito may number one na tendency nato mga igsoon. Ang atong tendency usahay, okay, kanang mulihon lang sa atong kaugalingon. Si Pablo na'y anang temptation. Sa daghan niya mga kadaugan, sa daghan niya nga nahimo, he was considered the giants of the faith. O he wrote the 13 epistles in the New Testament. He was the founder or the father of the Gentile churches. O makita nato si Pablo, he was mightily used by God. And tungod ni anak mga igsoon, na siya tendency to brag, to take pride of his success. Kinsa sa ato nga walay nga nga temptation nga magpasigar ko sa imuhang mga accomplishment. Kitang tanan. Now we felt we are entitled sa atong mga accomplishment o mga kadaugan. Sabi na ni Pablo, I backed my body, and I put it under my control. I-disiplina nako akong kaugalingon. Lest I will be disqualified o adokimos. So it could be possible that you are serving the Lord and yet before His presence one day, you
your effort will be disqualified. Because you're doing that out for your own glory, out for your own self, for your own end. Mauga na yung problema ni Pablo. Kaya nga, makita natin si Pablo, ingon si Pablo, aron maampingan ako, na dili magpasigarbo, gitagaan ako sa Ginoo ng tumok sa akong bunod. So God gave me the thorn in the flesh to keep me from becoming conceited, from becoming proud. So yung iyahang sakit is a blessing in disguise, is a way of God to protect him to self-destruction, na mag-self-destruction. Kaya we have the tendency to self-destruct, na mag-self-destruct ka. Kita tanan. Pag i-entertain na nimo ang imuhang mga trophies, ang imong mga kadaugan, ang imong success, muabot sa atong ulo na usahay. Kaya sabi ni Pablo, I discipline myself, lest I will be disqualified. Mong ganang point ni Pablo din. And this, makita na to, yung language na gigamit, yung word na adokimos. So when Paul uses the word cast away or adokimos, he's not expressing fear that he will lose his salvation, but rather that which he has done shall be found to be good for nothing. Ang ikanto ka ni Pablo din na makast away siya, ma-disqualified siya, dili kay nahadlok siya ng matangtang iyang kaluwasan. Kung dili, ang iyang gibuhat, mawalay, ang iyang mga paningkamot, ang iyang pagpangalagad, ay mapauli sa wala. May walay hinungdan. And so makita natin din, this understanding emphasizes the importance of living a life that reflects one's faith and actions rather than merely relying on the assurance of salvation. Sa ato pangsibuhan kini nga pagpasabot naghayag o gibug-aton sa mahinungdanon nga pagpuyo na kinabuhi nga nagpakita sa pagtuo o pagbuhat o mga buhat sa usa, hindi sa pagsalig lang sa kaugalian o sa kasiguraduhan sa kaluwasan. Yes, we have that assurance of salvation, and yet, kadayon na sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang pagpahimangno ni Pablo nagsilbing pagpahinumdum sa mga magtutuo nga magpabiling masaligon ug may katuyuan sa ilang espirituhanong paglakaw. So itutukan ni Pablo din kung saan ta sa atong Christian journey, kung saan ta mahimong matinud-anon sa Ginoo. Kay naa kanay silbi sa atong pag-atubang kanya. So, there will be a reward granted for that work that is proved to be indestructible by the fire test. So, mo ka na, kung ang atong agi, mga igsoon, dili good madunod, o dili madaot, dili makonsume sa kalayo, then there will be a reward na ihatag. So, in the New Testament, there are 5 areas the specific mention is made of. Unsay mga rewards ato makita dinhi? Number 1, unsa to? Incorruptible crown, ang corona na dili madunot. Unsay ibot pasabot ani? Sa 1 Corinthians 9:25, for those who get mastery over their old nature. Kini nga maong reward para kini sa atong mga unsaman. Atong pagkontrol sa atong daang pagkatao. Na pagkakristohano niya, naamon tayo mga kaluyakon pa, pero tungod kay kita, no? Naglakaw ng matinud-anon, atong gidaog ang atong mga kaluyakon. Nakontrola nato ang atong daang pagkatao, o padayon kita na nilampo sa atong pagtuo, di as Ginoo, na ay reward anak ng ganti. Ano wala ko ninyo? Ito, pareha kita tanong yung paagos pagbalik.
nahigop sila. Ang uban namang Kristohanon, matinud-anon sila. Kunya pareho ni abot ang ginawa ng panahon. No, karon, kitsa may tagaan sa Ginoo ng korona nga dili madulot sa duha. Katong nagpatuyang gihapon sa iyang mga kaluyahon, ug buhaan niya nagapon sa iyang mga kompromiso, ug katong Kristohanon, manitubo siya, ug iyan ang gibiyaan ang iyang mga daang kaluyahon. Kitang tanan na ay katapos sa kahugyan tayo. Amen? We have that power in us. We have that new life. We have the Spirit residing in our hearts. And we have that ability to say no to sin and yes to righteousness. Itagantag katapos ng sunod sa Ginoo. So, say may tabo. Then we will receive the crown of the incorruptible crown. Ang korona nga dili madulot. Mao ka ng korona nga represent na imong bigaog ang imong daang pagkatao. Taas ang kamot dinhi na wala na ibisyo. Taas, taas, taas. Wala sa inyo, no? Wala yan. Summary na yun. Ipakita mo yung mga crowns nila. Yung mga crowns nito. Sa Judgment Set Free Christ, na ay summary dito ng mga crowns. Okay. Taas ang kamot na wala na yung mga old habits, gibiyaan. Wala na iinom, gamay na lang. Ano pagka-Christian, hindi na question. Sa Christian, dapat obvious na siya. Dapat pagka-Christian, ang tanga na siya. Iso, ang labanan sa Kristohanon dili, ano na eh. Paano natin i-exercise yung tawag na ito, yung fruit of the Spirit, yung godly life na naanak ko, paano na ito i-develop ka na. Okay. Taas ang kamot ng mga mapasinsya ko sa Ginoo. We develop patience. May nagtuso na gid ko. O now, mas, ano na ko karon mas, tingon natong mas, mapaubsano na, taas ang kamot. Wala may taas ko. This is the crown that we are able to master the old self. Yung daan natin pagkatao. No? Muna yung crown ninyong dawaton, muna yung crown natin dawaton. Ang sunod na crown din eh. Ha? Crown of rejoicing. Kini sa mga for soul winners. Kini yung mga ga-evangelize. Taas ang kamot na naas siya idala na sa Ginoo. Ishira ng gospel. Evangelize. Kung sino ito mo? 20 na po katuigon. Diba? Saan na lang yung corona good sa kalipay. Ito may ikalipay na mo ako'y gibit-bit. Ito pa. The crown of life. Ayan. Ang tingin pa sa crown of life. For those enduring trials. Kini naman nahimo kang victorious, madaugon ka, kaya nilahuntay ka sa mga pagsulay. Ngayon, pag-agi mo sa mga pagsulay, wala ka na yung Lord. Mag-resign sa usap, pagka-born again. Mag-quit sa pulor. O, nihimo kang imong ikang, kaya murag di nakakahulat sa Ginoo. Pag-agi sa mga trials. Passing pa lang yan. Ang among this year sa iyo, kay karong gabi, magsugod ka sa crown of life. Crown of righteousness, para asa na ni? Katong mga nahigugma sa iyang pagbalik. Nahigugma ba ito sa pagbalik sa Ginoo? Huwag man sa pamati. Yawan ko taan, dapat excited ang Christian na pagbalik sa Ginoo. Mauni siya na crown ng
given upon those who long for Christ's appearing and His righteously, and live righteously and in anticipation of His return. Ka-anticipate ka, kahulat ka sa iyong pagbalik, na kinabuhi kang mataron. How about the crown of glory? Parang asa man eh. Parang asa ni crown of glory? Sa mga nangalakad, for being willing to feed the flock of God. Pastor ka, sige lang suri-suri, pass ang tour. Huwag kay tuon-tuon. Nang imong wallet, iipit mo dito, bakit busy mo kay ka sa ikabisiyan. Istorya na, busy sa basak. Yung mo anak sa Bible, naipit niya ba, sa tumakasi. Gigilabtan man sa iyang anak siguro to. Hindi mo na dahil sa dinuhin. I-open ninyo mga Biblia ninyo may iso, ng aning kapitulo, versikulo. Yan, huwag yung sermon dito. Mga igsuon, makampo na lang ka sa balang espiritu kung sa iya. Itudlo na to. May problema niya na yan ka magtuon kung magwalin ka. Mga igsuon, kini ang paningkamot sa pagpangalanan na ay ganti ka na. Na imong sa mga nagtudlo kini, mga leaders, pastors, missionaries, all who are engaged in the ministry of teaching and preaching, in the ministry of the word. And we are duty-bound to feed the flock of God na atong silang pakaton sa pulong sa Ginoo. O mao kini na reward ang atong madam. Okay? So karon kini mga butang mga igsoon, ako lang i-highlight kaninyo. Pero magsugod kita, hindi pa lang ta magsugod. No? Magsugod pa lang ta. So even kung some of the nature of the crowns or reward is suggested in the word used for crown or Stephanos, thus the very word Paul chooses to describe the reward that is associated with honor and dignity given to the overcomer. So kita mga nagmadaubong, maukin yung mga rewards na hinatag. This is yung crown representing honor and dignity. Paghatag o dumo. Although we will reign with Christ, the kingly crowns is His alone, belong to Christ alone. So, kauban tamagali ni Kristo, pero yung ang kuruna para sa hari, the diadem crown, the kingly crown, that belongs to Him alone. While the victor's crown, ang kuruna sa kadaugan, para sa ato. That is for believers. In Revelation 4 verse 10, where the elders are seen to be casting their crowns before the throne. Ang 24 elders, no, naasalan mga corona, o ilang mga corona gitawag na the victor's crown, ang corona sa kadaugan. I don't know, to be more specific, kung anong klaseng victor's crown ka to. Mao ba to ang righteousness, a crown of righteousness, or crown of glory? Kaya kinita ng crown, gisgutan nato kini, ang iyang language ani ng crown, original language niya is Stephanos crown. Good pa sabot victor's crown. So, daghang klaseng victor's crown, yung incorruptible crown is a victor's crown. The crown of rejoicing, the crown of life, the crown of righteousness, the crown of glory, these are all victor's crown. Mga kuruna sa kadaugan kini. Kadaugan sa kinabuhi, kadaugan sa pagdalag mga kalag, kadaugan mga igsuon sa gitagong pagsulay, kadaugan nato mga igsuon nga nahigugmat sa iyang pag-abot, kadaugan igsuon nga kita nangalaga dias Ginoo. Kining tanang mga kuruna, nagpakita kining kadaugan. You know what happened? Ilang buo ang ilang mga kuruna, these 24 elders, and ilang giitsa nga to sa trono sa Ginoo. Kung silang tanan ay, sabi pa nga, ay patihapa, sa Bisaya pa, ningluhod sila yun. And you know, what kind of expression yung ipakita? Yung humbling expression? Yung pagluhod nila ng ilang naunggod na dito sa Lord yun. Nagpatihapa sila. Kung ilang gi-recognize sa Ginoo, kining tanan ng success o kadaugan na naabot para kanila.
lingkod, anak. Okay. Palihog ko ngayon. So, let's focus on the crown of life. Tagay ka po sa kapokya. The crown of life. Diskuta na ito, let's stop this crown if you notice. Okay, ma'am, kindly dalhin mo yung screen natin sa itawag na itong the Bima and Reward. Bima and Reward. Okay. So, diha ta karon mo ni karon ang atong tutukan na. Okay? Ayan na, sa inyong screen. The Bima and Reward. Okay. Part niya na mga Ibson, Bima set and rewards. Sa Philippians 2:16 explains the prophecy of false pride on the day of Christ. Ipakita din explain din ni sa Pilipos 2:16 ang pagpasabot sa propesiya sa garbo ni Pablo sa adlaw ni Kristo. Pasabot yung adlaw sa Ginoo nagisgot kini may tungod sa rapture. The day of Christ means the rapture. And Christ is very proud about the rapture. Nagpasigaro po siya kaya na adlaw ni Kristo. Wala yung punto din. So this takes primary references to the rapture in the praise, the day of Christ, which refers to the honoring of the Philippian believers. Now one day you will be honored. People in Philippi, believers in Philippi, as you hold out the word of life, samtang kamo inyong gihugtan ang pulong sa kinabuhi. Ngunya ang igsoon. Sama sa inyong pagpadayon sa pulong sa kinabuhi. Kana mga igsoon na sila, aron sila magmalipayong pagpasigarbo o magpasigarbo sa adlaw ni Kristo. Ingon diha nga wala ko magdagan o nagpaningkamot nga walay pulos. Nga naman, sabi ni Pablo yung mga yung church ng Philippi was his crown. Yang corona po sila. And in this regard, makita nato nga napoy pagpasidungog sa ilaha. No? Isa maong text nga itong itanaw sa verse 16. Mao ka na, ang gingon sa diha sa maong mga pulong this is about honoring the Philippian believers. As you hold out the word of life so that they may boast on the day of Christ that I did not run or labor for nothing. Hindi makawang ako mga paningkamot o kaago. So even though those who are dedicated to spread and teaching the gospel may not immediately reap the rewards of their labors in this life, Christ Himself will fairly assess their efforts before the judgment seat of Christ following the rapture. Bisan tuon mga igsoon, katong mga committed kayo na nag-spread sa gospel, nagtudlo sa may balita, dili man dayo nila madawat ang ilang ganti, niining pinabuhian, ilang mga kahasa, ilang mga kahago, si Kristo mismo ay maoy mo assess sa ilahang mga paningkamot sa adlaw sa iyang paghukom dito sa gitawag na itong pagkatapos ng rapture, the Bema judgment. So what are the various rewards? Let's focus on the crown of life. For the crown of life, inatawag ka na, makita na itong reference diya, James chapter 1 verse 12, Revelations 2 verse 10. Muna nga itong reference sa itong notes. Korona sa kinabuhi, alang sa mga nag-antos sa mga pagsulay. Granted to believers who endure trials, temptations, and persecutions for the sake of Christ. Magtana po sa ato. Kinsa sa ato din nasa dugay ng panahon, sukad na Kristohan. Yung realidad nato, naman yun tayo mga usay, mga problema o pagsulay. Atong realidad na nabiti mga pagsulay, mga problema, kisa sa ako, na padayon lang ka. Padayon ka na nanilagad yapon sa Ginoo. Ilahutay yapon ka. Imo yapon i-dawat ang mga panghitabo. Kasama
sama sa mga Old Testament characters na bisan tuod ko sa ilang giagian, ilahang padayon gigapos sa mga New Testament characters, sama nila ni Paul, ubang mga apostles, na naa sila mga giagian po ng mga realidad. Kini nga maunga, puro na, ihatag kini sa mga magtotoo ng nahutay. Now, notice, makita nato din ang word ng trials, nagigulagway kini, ingon diha, describes things that put a person to the test. Kini, trials, nagpasabot kini nga ang usa ka tawo gi sulayan. Trials came from the Greek word perasmus. This was used as in a general sense. So, ang general meaning ng word na trials is perasmus. Pero yung original na language na perasmus, lapad siya o coverage. Pag mayroon ta o perasmus, nagpasabot kini ko sa mga kalisdanan coming from the outside, such as persecution, sama sa mga paglutos. There may be difficulties that come from the outside, such as persecutions. Ang tawagan na mga pagsulay ko, mga kalisdanan. O kung atong i-itemize kini mga kalisdanan, daghang naong kini. Pero covered din ng Perasmus, dili lang yung mga external difficulties, hardships, yung mga adversities of life, suffering and afflictions, mga kalisdanan, mga kasakitan. Apil ko diha sa mga Perasmus, okay, yung gitawag na itong inner moral test. They may be inner moral tests such as temptations. Temptation to sin. Makita nato sa James chapter 1, 13 to 18. Kung tanawin mo ang konteksto ni ini mga igsoon, pag-abot mo sa chapter 1, verse 2, ang hisgutan anak, general kayo, mga pagsulay sa lain-laing forma. Pag-abot mo sa verse 13 to 18, very specific na siya. Kung ikaw gitintal, ayaw ina, nagitintal ka sa Diyos. Kaya ang Diyos dili promotor na ikaw pagkatintalo niya. God is not the author of sin. Ano sa definition nato sa temptation? Temptation per se is not sin. Ang tentasyon dili sala. Ang magamoy sa temptation o tentasyon, ang mahulog sa tentasyon, mao ang sala. Okay. Kuha nyo? Now, karon. Asa magsugod ang temptation? You know, temptation, according to 13 to 18, is something that is an individual struggle. Struggling mo na. You struggle alone. Ikaw na. This is more difficult because the attack coming from the inside, not from the outside. Yung trials, gikan sa gawas. Ang temptation, gikan sa sulod. And you struggle alone. Hindi mo pwedeng sabihin to somebody, o Kristohanan mo pa, please help me. Tabangan ko ni mo to bear this struggle. Dili, ikaw na nun eh. You struggle alone. Yun ang temptation mo. Kaya ang temptation mo abot sa ato, attractive siya. Dili yung temptation na dapat form ng temptations. Maybe temptation to money, temptation to opposite, kung sa babae, lalaki, o lalaki, babae, or temptation to yung tinatawag natong fame, o yung pagiging popular, position, power. It could be a form of temptation. Pwede siya ng temptation. No? And so, very attractive siya, kaya mura na siya potential mag-promise for your own and para sa iyong kaayuhan. And so, ang temptation is, by definition, is what? You are invited to commit sin. So, temptation is an invitation to sin. Okay? And that is also called perasmus. Testing. Pagsulay. Testing.
Kung din yung mga igsuon, makita natin. Ngayon nga si Chuck Swindoll, if adversities is the test of stability, of your stability, temptation is the test of what? Ngayon nga, if adversities is the test, mga kalisdanan is the test of stability, i-test dito imong kalig-on pag moagi kag mga pagsulay. Yung comfort, yung riches is a form of temptation, and that is a test of what? Of your integrity. Imong integridad. So din niya ato makita mo din mga igsoon is also called Erasmus, testimony. So itanaw nato na. Dili ang Ginoo ang author niya. Now, turn your notes sa page 2. James was expressing what all Christians already know, this is a common knowledge to all believers, to be true by saying the word various trials, mga lain-laing mga pagsulay. He argues that everyone will face numerous and varied types of testing throughout their lives without exceptions. Ipakita ni Paul din ni James din nga ang mga Kristohan muagi sila lain-laing klase mga pagsulay, no? Lain-laing forma sa mga pagsulay sa tibuok nilang kinabuhi. O silang tanang Kristohanon, no exceptions. Walay usa sa ato din nga exempted. We have the same, tawag natong the same share of reality. Kitang tanan mo ang giniin. So this test will manifest as failing health, disappointing friendships, grief over the loss of loved ones, and financial setbacks, and family members who fall short of our expectations. So that lain-laing dagway, paano niya dinidemonstrate kining nagkasakit, failing of health? Nagkasakit is a form of what? Testing. Yung disappointing friendships, yung maayong panaghigalay, yung relationship, nagkaroon ng tinatawag natong karoon ng damage, karoon ng conflict, nadawat yung relationship. Or maybe nag-uol ka kay ikuha na ang imong mahal sa kinabuhi. So over the loss of loved ones. O galisod ka financially hard up. Isod ang trabaho. It's a form of testing. O family members nagpabadlong good. Very frustrating good na imong kauban sa pamilya. To put it in another way, the reality is that trial will take many different forms. Daghang forma ang trials. In the Christian experience, trials are normal and unavoidable. Ang trials, ang pagsulay normal sa Christian experience o dili kini kalikayan. Unavoidable. Dili kini malikayan. Take note of the wording whenever rather than the word if ever in the statement. Sa John 16:33, ingon diha sa dihan kamo moagi mga pagsulay, dili giingon na kung kamo moagi. Dili giingon diha if ever, kung conditional, wala giingon na if ever, kundi whenever. But pasabot sa dihan kamo moagi pagsulay. So expected kini for all believers. Sa 1 Corinthians 10:13, ingon diha ang matag usa makasinati niyo. Everyone experiences a fair amount of hardship. Ang matag usa parehong muagig mga jaman, parehong mga kalisdanan, parehong mga pagsulay.
So trials are surmountable, doon pasabot ato kini mo sa man. Malampasan. Kaya ang Diyos ang nagdumala. Because God is in charge. Kasi makita natin dito sa Isaiah 43:1 and 2. Pag-agi mo sa tubig, dili ka malumos. Pag-agi mo sa suba. Sige mo dito. Dili ka mautaman. Malumos, di ba? Malunod. Pag-agi mo sa kalayo, dili ka masunod. Kaya ako, nakuban ka mo, ayaw ka kayo. Katawan ko, Israel. Because God is the one in charge. Sunod pasabot, ang mga pagsulay, magkalagin-lain ang purma, ang mga pagsulay, magkuha o daghang lain-lain purma. Ang Kristohanong kasinatian, ang mga pagsulay, normal o dili malikayan sa Kristohanong kasinatian. Ang mga pagsulay, normal kini. Now, ang mga pagsulay, malagpasan lang. Mao kini ang mga references natin sa James chapter 1 to 4. So James does not argue Christians to rejoice in their hardship. Walang nagingon si James na pag may problema ka, magmalipayon ka sa problema. Kung dili, pag may problema ka, magmalipayon ka tungod kay naay katuyuan ang problema. Balikon ko. Si James dili nag-awhag sa mga Kristohano nga maglipay sa ilang mga kalisdanan o problema. Apan nag-awhag siya kanila nga tan-awon kini nga mga oportunidad alang sa kalipay. Kaya naa may katuyuan mo ang mga problema. Ipahayag niya nga ang kalipay ingon diha nagkagikan sa positibong mga resulta sa mga pagsulay, imbis gikan sa mga pagsulay mismo. Doon pasabot ang mahimong sangputanan o resulta. Ipasiugda niya ang mapuslanong katuyuan sa mga resulta sa pagsulay nga nagpunting nga walay maayong panghuna-huna. Ingon diha, ang pagka makalilipay ng mga kakulian sa kinabuhi. Kung imong basahan ang reference niya din ni mga Isoon sa James, consider it your joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Sa verse 3, kung siya tungod kay, you know that the testing of your faith, tungod kay, isayod ka na ang pagsulay sa imong kini, kaya pagsulay lang sa imong pagtuo. Because you know that the testing of your faith, ano saman? Develop perseverance. So this is a form of testing of your faith, and indeed this testing will develop perseverance. O ma-develop ang imong pagkamalahutayon. So na siya positive result. This is a form of testing. Isulayan ang imong pagtuo o kini bang pagtuo ni mo muhatod ngadto sa tungod sa mong pagsulay mubunga kini o pagkamalahutayon. O gikan sa pagkamalahutayon, kinahanglan kini mahimpit na konkreto kini ang imong pagkamalahutayon. Aron unsa may nahimong resulta? Sa purpose, so that you may be mature and complete, not lacking anything. So say, bottom line. Ang bottom line ng testing or trials, aron mahimo kita ano? To cause us to be mature. Mahimo kitang mga hamtog. Hindi ay inyong mga tuban. Welcome. Welcome to our trials. I-embrace nato ka ng trials because it will mature us. Mature kita. Ang tao nila walay testing. Yung kadanayan na siya problema, muli kayo siya. Hindi siya mag-grow. Hindi niya tagaan ng space ang hindi mo muli mo. Teach him, to shape him. Niya, hindi mo na siya yung kaugaling ng mga plano, yung discarding. Hindi niya mag-grow. Ang gusto sa Ginoo na mapailaw na. You just allow yourself. You just submit yourself to undergo such kind of testing and difficulties.
Nabay makarelate sa inyo, anak, mga igsoon. Explain pa lang ko sa trial sa kung mapatama mo ma. So every incident and event has a reason. Tanan mga panghitabo. Tanan mga panghitabo. Ang mga insidente, mga panghitabo, adunay rason. Kung si Kristo mao ang tubag sa atong mga kabalaka, kasakit o kasubo. Ang iyang ngalan, pagkataas nun, pinaagi sa mga pagpanuko, mga pagsulay, mga kasakit o pagiging itawag natong martir. So His name will be elevated or exalted pag ang iyang ngalan matuboy gayon diha sa atong mga pagsulay, sa atong mga paglutos, mga kalisdanan, kasakitan, and even in martyrdom or in martyrdom. We face the martyr's death. Matuboy ang ngalan. Kasi mga reference na ito. John 16:33, Romans 5:3-5. Kini yung mga verses na pamatuod kini na natay mga pagsulay. Pero mga positive statement kini. Ingon diya sa John 16:33 nag-ingon nga gikinahanglan kita ingon diya pagkabana bisan pa sa kalibutan. Alam mo, nindot ka language din sa English pa. Take courage, magmaligod. You have to take courage, although in this world, we have tribulations or persecutions. Magmaligod ka, bisan tuod din sa kalibutan, na ay mga pagsulay, na ay kalisdanan, o na ay paglutos. Ingon siya, but we already victorious because Christ overcame that in Calvary. Nagmadaogo na ta kay si Kristo mismo, nadaog niya kini sa cross. Naatay pagsulay, pero nagmadaogo na ta. In other words, we are in the position of victory. Sa Romans 5:3-5, ingon ko diha, ang purpose ng troubles, that our troubles are for the purpose of developing Christ-like character in us. Mga igsoon, kung inyong tanawin kini, kung magtuon bitaw ka sa testing, ang Diyos, ginarefine kita. In other words, refining process ba? Kanang ikaw ginalimpyuhan ka sa Ginoo ba? This is about purifying us. Ginalimpyuhan ka sa Ginoo pag undergo ka ng trials. And gusto sa Ginoo mo gawas dito ang tinuod natong karakter. Yung pagkabulawan mo. Okay. Tingnan mo nga mo. I-ano mo nga yung screen. Tingnan mo nga. Nandiyan ba tayo sa Brown Reward? Ito yung mga okay. Alawa, yung isbuta lang na natin yun. Nasa inyong notes, dali. Nasa inyong notes. Yung brown line. Okay. Next. Ayan yung mga reference na yan natin isbuta. Peter also said that if we want to live a godly life, kung si Pedro, magpuyong kita po na Diyos na kinabuhi, pagalutuson ka. In other words, this is one of the most significant marks of the believers of Christ. Kasi mga ilanan sa tinuod na magtotoo ni Kristo na atay paglutos. Ano tayo? Ilutos mo. Wala kung ilutos. Delikado. Kaya nga naman, ingon si Pedro, ang bubuot ko no, kung ikaw magkinabuhi na Diyos mo na kinabuhi, na yung paglutos. Kaya lahi magkasuban, ikaw may galahi. Lahi mong direction, yung conviction, yung gawin, yung practice lahi, tanan. So, ang mga taong na dili mo pareho, magiging uncomfortable sa ila makita ka. So, tungod kay dili ka mo conform, o mo, sa tawag na, mo uyon sa ila
words ni sulti, mga pangdaot. So, na persecution. So, ang usa sa pinaka-importante nga inhanan sa usa ka Kristohano, siya ay unsa man? Unsa man? Na ay paglutos. Kung yung wanta pag wala tayo, paglutos. Ayaw kong pangitag paglutos. Normal ang ginagawa. Okay. Mga kanay makita natin na. And tanawa pa ang verse mga igsoon. Tanawa din din. The word martyrs o martyrs. Kita mga igsoon, itawag kita ng mga saksi o martyrs. But you will receive power, Acts 1:8. Receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Martyrs. In Jerusalem, in Judea, and in Samaria, and to the end of the earth. Sa'yo pasabot ng martyrs. Mga saksi kita, okay, sa atong mga bakbak o sa atong mga kinabuhi. O saksi kita hangtod sa atong kamatayon. Okay? Kano sa matamahin mong martyrs? Patay na ta? Buhi pa. Kita may istorya niya diyan. Mga buhi. Sabi niya, you are my witnesses. And you continue to witness by your lips and your life. And even in death, you continue to witness. You're willing to stand, for your faith. Next slide. Sabi pa nga ni Samuel Rutherford, they lose nothing to gain Christ. Katong mga naakay-Kristo nga, ilang nakuha, they gain Christ, wala sila nawagi. Amen? Tingali, makaingon ka nga sa ilang time, kaya ito yung mga martyrs, nagsuffer sila, pinersecute sila, kinumpiskate ang ilang mga properties, they were put behind bars, they suffered a lot, yung rejections, yung social rejection, makita natin diyan, they were considered outcasts, they lost their properties, tanan nilang mga rights, inuha sa kanila, and yet they lost nothing. Yung period ng persecution na sa inyong notes, kung tanaw na to provide reference, noong first 100 to 312 AD, okay, maukini nga period ng church, ingon dia, these were 10 great persecutions from Nero in 64 AD to Diocletian in 310 AD. Napulo ka emperors ka na. 7 of these persecutions, out of 10 persecutions, 7 of these persecutions happened in the place of Smyrna, in Smyrna period. Diocletian's period lasted 10 years. Sino pinaka-notorious na emperor at the time? Si Nero. Gihimo niyang mga Christians noon sa man. Lights in his garden. Gipangtuhog niya mga stick o gibutangan niya alkitran o gisindihan sila tanan o nahimo silang lights in his garden. Grabe. Put them to India, they feed them to lions and to the gladiators, the swords of the gladiators, ipamatay sila. Atong natay. Next slide. So 40 miles north of Ephesus, Smyrna was a great city with a national harbor, good roads, and direct trade routes to Rome from Persia and India. Next slide. James 1:12 tells us about the crown of life. Blessed is the man who perseveres under trial. Bulangan ng tao nganing lahutay ilahom sa pagsulay. Because when he has stood the test, Tungkol kay sadyang siya, ang saman,
nagpabiling ning barog sa maong pagsulay, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. So para asa ang crown of life? Niadtong mga nag-antos o wala namutos. Nagsabihan nila, joke yung before ba? Yung ingon nga sila doon. If you cannot advance the Philippines of the calibots, you better discuss. Kung dili ko nung ka maka-agwantas Philippines sa kalibutan, diskanso. Now, if you cannot endure the difficulties of this world, then you will not receive the crown of life. Because the crown of life is a reward for those believers who truly endure the trials and testings of this life. Pagkatubang na mo sa Ginoo, butangan na ko ng will done. O the great sir, tagaan ka mo sa crown of life. Somehow you became victorious. Madaugod ka. Di ba nung ganun mga kasakit? Wala ka ng lupod kung ibalik ka sa kalibutan. Ang ubang Christian ang luod na wala'y simba. Nawala ng appetite nila sa tanang ministry. Kay dili sila ka-cope up sa mga problema. O niya gimahayan ng Ginoo. Ingong kanon, tagbuon niyo ako mga prayers ang tug karon. Wala, gihapon. Wag gihapon ko na dato. Amen? Hindi mo taga-ayo tayo. Okay, anyway, so for God, everything has a reason. Tanang utang para sa Ginoo na ay rason. Naapoy katuyuan. Including the events in our life. Kaya din yung aksidente ang mga biyagian. No? Yung mga heartbroken experiences natin. Painful, mga kasakitan mo. At yun yung mga failures natin, kauman. Nagtitugutan man sa Ginoo ng mga failure. Sa inyong mga kalingan. Maybe God teaches. He teaches us how to humble ourselves before Him. Maybe masyadong bilib tayo sa atong kaugali. Maybe ang Ginoo gusto niya na muhulat ka. Na kasi naanad ta na kita ka nunay atong pagkam. And sometimes we became stubborn. And we do not submit to His direction. Kaya usahay start kas Ginoo. Ito yung mga time of reshaping. Na murag gusto sa Ginoo nga tulmahon ta. Tutuan ta usahay. And alam mo nga isang concern sa Ginoo, hindi man yung ihatan ng atong needs. The real blessing is to help us to become like His Son, Jesus Christ. To transform us into the likeness of Jesus. Yun ang gusto sa Ginoo. To shape us according to His image. Romans 8:28. And we know, nasaya kita, that in all things sa tanang butang, God works for the good. Very specific siya. Para kanino nung namuhat ang Ginoo para sa kaayuhan? Kakinsa man eh. Kinsa na may mudawat ang kaayuhan sa Ginoo. This is very specific. For those who had been called according to His purpose. Paano namin sa mga Christian katong gitawag para sa iyang katuyuan? So we Christians, we believers, you are now, may mo na itong ipasaligan kas Ginoo na siya namuhat para sa iyong kaayuhan. You can be certain that God is working
for the best. Para sa iyong kaaliwan. Yan ang katulad sa ito. Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. Magpasalamat ka sa tanang mga kahintang. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Magpasalamat ka sa tanang sitwasyon, sa tanang kahintang. Kay kini ang kabubuton sa Diyos kaya kay Kristo Jesus. Ano sa'yo kabubuton sa inyo? Sige ko. Ano sa'yo kabubuton? Ha? Ano sa'yo kabubuton sa Ginoo? Taas ang kamot na kabubuton sa Ginoo magpasalamat. Taas. Okay. Enough na ba magpasalamat lang sa Ginoo? Ano sa'yo pinaka-important yung word niya? Atras ka na ba yun? Ano sa'yo pinaka-important yung word niya? Give thanks in all. Nagpasalamat ng Diyos Ginoo. Kato kang gi-bless ko. Tumala kang gi-bless. Nagpasalamat ng Diyos Ginoo. Okay akong pumati. And I'm in good mood. Or nindot comfortable akong kahintang. We were blessed. Pero pag maagi naman ang testing, hardship, difficulties, magpasalamat ba tayo sa Ginoo? Yun ang will niya. Kasi gusto mo ipakita na kaya ng Diyos. Itagaan mo Ginoo ng space to move. You trust Him. Ang word ni is yung tinatawag na itong kanunay nagpasalamat. No? The word, there is a constant thanksgiving. No? Give thanks in all circumstances, good or bad. No matter what kind of circumstance that we face, we continue to maintain that grateful heart to God, mapasalamat ang tahan. Ayun. In Christ Jesus. Next slide. I'm almost done. Our devotional commitment to God is what counts most because He is engaged in everything, even in the tiniest things. Ang pinaka-importante din unsaman, ang atong commitment sa iya kay ang Diyos unsaman. Namuhat gayud siya sa tanang butang, bisan sa pinakagamay na butang ng hilabot ang Diyos. Ha? Apil ang Diyos bisan sa gagmay butang. Yes, next slide. Ingon din Colossians 3:23, whatever you do, work heartily. Say, kung sa may inyong buhata kini na kinasingkasing, na murag ikaw, ingon diha, nagbuhat ini para sa Ginoo, kung dili para sa tao. Kasi naman tayo mga amo, natay mga boss, asa na ito ginahimo nga ito trabaho? Usahay, diba sa atong boss? Pero ingon diha, buhata na kinasingkasing, as if direkta gibuhat mo sa Ginoo, dili sa tao. Kaya kung sa tao ka lang namuha, mag-frustrate ka kaya ang tao, dili tanan mo kung visit mo dahil, dili tanan mo pasalamat, muhatag o appreciation nimo, dili tanan. Kung sa asawa lang kagsabanan nimo, namuhat ng trabaho, mag-frustrate ka, kaya di ba perfect nimo ba na asawa, parehan na nimo. Makalimot siya, magkulang na siya sa mga promises, sa mga anniversaries, sa iyang mga language of love and expression, malimot na good na siya. Amen. So, asa ka dapat mo tanaw? Sa Ginoo. Ikaw tanaw ka, kaya ito pinamili ka, ani, kaya ito, natag na ko na kanong bukinit, kanong bako, kapag ipakapi ka sa baw. Ganyan, di ba? As if sa Ginoo ka namuhat, dili ka sa Ginoo ka nangalaga, dili sa tao. Because kung sa Ginoo ka na, regardless of any response, bisag walay i-reciprocate ibalos nimo, you continue to be the same and you develop a thankful heart or grateful heart to God. Kaya
mga sitwasyon mo din. Next slide. Matthew 10:29. Are not two sparrows sold for a penny? Di ba yung dalawa ka pinakabaratuhon yung sparrow na langgam? Ingon diha. Sold for a penny, yet not one of them will fall to the ground apart from the will of our Father or your Father. Buti pa sabot, kining mga tiny, insignificant creatures, dili kayo so importante, pero giatiman sila sa Ginoo, why mahagbong umamatay sa ila kung dili ka na unsaman kabubuton sa Ginoo. Unsa ba yung pasabutan na sa ako? Are you ba ka-ratio sa langgam? Are you an insignificant creatures? No. You are created in the image of God. You are God's image bearer. Importante ka. Na kung ang langgam nawala ni, dili kaayo siya. Importante God. Mananap na gibuhat. Giatiman sa Diyos. Diba? Di ka niya atimanon. Amen? You are more than valuable than these insignificant tiny creatures. So God would care deeply about us, even the slightest details of our worries. Bisan sa pinakagamay ko na ating mga kalaka, ang Diyos ko gawin mo na anak. As seen by His infinite understanding and compassion, for even the tiniest creatures, God, yan ginatiman galing, no? Ipakita niya. Even the seemingly unfavorable situation as part of God's perfect design for our growth and maturity. Alam mo, din na lang kung ito, i-continue na po. Ang Diyos ko, even the unseemingly unfavorable, tanawin mo mura, hindi man kakampinin mo, mura magdili in favor sa imong sitwasyon. Tingali sa kalibutan pa na wala din, magdimalas man doon, ako'y kita, di ba? Dimalas man tanan ako. O sa kalibutan ba na? Ang sitwasyon, mura magdili, dapig na ako karon. Pero bisan pa ni ano, kauban ka na sa higit o design sa Ginoo para sa atong kapatubo o kita sa atong paghamtong. Amen? Ang bansa, hindi kabot ng tao mo na tayo. Ito dalang ito. Okay pa ba sa atong timingan na oras? 9:30. Okay. We're done. Ipadahin natin ito. Pero, mag-adjust na po. I-keep natin ang lessons. Kasi exciting mo ang mga sumusunod ali sa atong PowerPoint. Importante din siya. Basa-basahon ninyo. Ay, itong putos na ano yan. Itong putos yun ang buwan. I-compile ninyo. Kasi, kini na materials is transferable. You can teach a small group, pwede mo tutlo ni hindi one-on-one. Pwede nyo ipasa kasi naan na siya. Cebuano. Paki-rewrite lang ninyo ang Cebuano kasi lisod ang Cebuano hindi ka kay Google. Lisod i-translate. So, pero this is something transferable sa inyo. So, pwede ninyo i-share nyo. So, i-process lang nyo. Bantayan nyo mo at the Bima judgment before I pray. Ito yung crown of life na pinag-usapan natin. Ibig sabihin, you are victorious in this life. Yung mga trials and testings. And Jesus will assure us that indeed we are victorious. Kasi sabi niyo, in this world you will have troubles na kay mga pagsulay, but I have overcome the world. Nagdaog na tayo. So, unsay buhaton ninyo? You have to stand in that promise. You have to walk with the Spirit of God. Magmasinugtan. I-embrace natin yung mga trials and tests. Kauban na, dyan mga trials na ito, gawa sa sitwasyon, gawa sa temptation. Sometimes yung weakness na ito is a form of what? Testing. Amen? I-embrace po natin yung mga challenges na yun as part of learning. Let us pray. Father, we bless you, Lord. We honor you for tonight. Salamat sa iyong grasya. Lord, tabangan mo kami padayon to process this. Salamat, Diyos. Makining mga butangan. Among gisgutan karon adunay connection, Lord, for our future. Thank you
you are the one really, Lord, helping us in our journey, your Spirit helping us to continue to walk, Lord God, to advance in our faith. Salamat, Lord, that you are the one really, Lord God, providing us in the spiritual nurture, the spiritual nourishment, to grow in the knowledge of you. Lord, help us to appreciate more of you, of who you are. Kinsa ka sa among kinabuhi. Padayon ka pa, Ginoo, magtudlo ka na mo. O himuha, Ginoo, nga, Lord God, na pagpahinumdum ka na mo, na kini mga butang ang gisgutan, Lord, maging instrumento sa pagligon o pagdasig ka na mo. Help us to use this as our motivation, Lord, to continue on in our faith. Because, Lord, our labor, our sacrifices, Lord God, will not be in vain, Lord. So we will not grow weary, really may angay, makapuyan, Lord, or to be growing tired, Lord, of doing good. Because one day you will, Lord God, vindicate us and you will return that favor, Lord, of reward. Salamat. O sa among pagpamahuli, salamat usap sa grasya na naghingapin. Salamat sa lugway na kinabuhi.